Good morning, Yusek Claire. Last week po iniharap po sa amin dito ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang pambansang pulisya, especially yung anti-kidnapping group, si Colonel Elmer Ragay. Lumabas po nitong weekend from PNP na hindi naman daw po pala anti-kidnapping group ang nakapag-rescue doon sa 14-year-old na foreign national na bata, kundi ibang grupo. Hindi po kaya nabigyan ng fake news si Secretary Rimulya na siya naman niyang naibahagi din o na-report kay Presidente. Dahil iba nga po yung lumalabas na balita ngayon. Eventually, parang ang may third party raw po na mayroong partisipasyon, kaya po napalaya yung bata. Okay. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito. Kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. I-confirm lang po natin kay Secretary John Vic Rimulya para po mas detalye ang ating pagsagot. Yusek, kanina po nabanggit ni Acting Secretary J. Ruiz na I'm here po. Ang layo natin dito. Na kailangan po pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malabanan yung mga fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit na medyo hindi po kasi masyadong kompleto kung paano po ang gagawin natin? Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan o walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So mas maganda po talaga na magkaroon, yun lang po ang aming suggestion, matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body. Para din po malaman natin ang bawat isa, kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yung freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. So kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression. Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? At meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatutuong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi? Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, praktika ng troll army. Kasi, wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban, at nagpapakita at nag-viral na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check. So, kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya o korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking,
ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po yan at mas isagawa na maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. I'd like to follow up on the earlier question about fake news. So, legislation and regulation can take some time, and it's actually quite tricky. So, what other measures can the government enact to strengthen the population's resistance to fake news? Sa amin po, since wala pa nagagawang batas, wala po tayong gagawin kundi talaga magsipag at ipapaalam sa tao kung hanggat maaari bago po maniwala sa mga sinasabi, especially lalo na sa mga YouTube channel natin, sa Facebook. Mas maganda po sana encourage natin lahat na bago po maniwala, ay total kayo naman ay gumagamit ng internet, i-research nyo po muna. Mas maganda po na ang bawat papakinggan nyo, i-research nyo through mainstream media. Kasi po pag sinabi po natin mainstream media, ito po ay verified. Ito po ay, talaga pong inaaral bago po ito mailabas sa publiko. So, mas maganda po sana maniwala talaga. Okay, di ko po sinasabing huwag maniwala sa mga social media platforms na ginagamit po. Hindi po natin sinasabing ganyan. Pero kung sila may pagdududa, kung ang sinasabi ng isang influencer or vlogger, kung tama ba, mas maganda po na tignan din nila, i-verify nila sa mga nababalita na mula sa mainstream media. Ano follow-up lang po? Yung K-12 program, may media literacy program, and may politics and governance program, but some people don't even know the basic functions of government agencies. So, do you think that's a reflection on the effectivities of these types of education programs? Sa mga nangyayari po kasi, minsan ang mga nangyayari sa palipaligid, hindi po minsan concern ng iba. Diba? May mga ordinaryong tao na hindi concern yung nangyayari sa paligid natin. Mas preferred nila na manood ng mga katatawanan, even that will make them happy, that will make them smile. So, ito mga nangyayari po sa paligid natin, siguro po talaga mas maganda nakasama rin po ito sa mga pag-aaral ng mga estudyante para maging aware din po sila kung ano ba talaga yung parte ng history o parte na nangyayari sa atin sa current events. Will the PCO push for reforms in these programs since baka hindi masyadong mas maganda pong po yan, suggestion. Makakarating po yan at maganda po talaga, lalo sa mga kabataan natin na ma-involve sa mga nangyayari sa atin sa bansa. Thank you. I think we don't have any more questions, Yusek. Thank you very much. Ayan. So dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.